go fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait. God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusbaybay sa FOMHK Gospel Podcast. Palagi nating naririnig na ang problema daw ay normal para sa isang tao. Sabi nila, kakambal na ng tao ang mga problema habang andito pa tayo sa mundo. Problema sa pera, family, trabaho. Minsan ay problema pa rin tayo sa kalusugan. Sabi nga ng isang preacher na ating pong napakinggan, sa ating paglalakbay dito sa mundo, hindi natin maiwasan ang tinatawag na PTNT. Ano nga po ba itong PTNT? Ito yung problems, trials, and temptations. Kusa siyang dumarating na hindi natin inaasahan. Magugulat ka na lang isang araw na kumakatok sa iyong puntuan ang mga matitinding problema sa buhay. And sometimes we come to the point that we want to cry out for help. Hindi na natin halos malaman kung ano yung ating gagawin at tayo kung minsan ay nagkakaroon ng tinatawag na pagpapanik na hindi natin alam kung paano pa tayo makakasurvive sa mga bagay na ating dinaranas sa buhay. So malinaw na tinuturo po ng Biblia, mga minamahal, na ang pagdarusa ay kaakibat ng pagsubok. Halimbawa, sinasabi ng Biblia na kapag may mga problema tayo ay hindi tamang sabihin ako ay sinusubok daw ng Diyos. Bakit? Dahil sa masamang bagay ay hindi masubok ang Diyos. Ni sinusubok pa niyan ang sinuman. Well, ito po ay makikita po natin sa Santiago 1:13. Maaari pong mali ang gamit natin tungkol sa pagsubok at sa tukso. Sabi po ng Santiago 1:13, ay ganito po ang sinasabi. Huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sabagat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Mga minamahal, pansinin po ninyo ang gamit ng tukso at pagsubok. Ito po ay magkaiba ang kahulugan. Tunay nga po na ang tukso ay hindi ginagawa ng Diyos at hindi po niya tayo kailanman nais na matukso. Gayunpaman, pinapayagan niya na ang kanyang mga anak ay dumanas ng pagsubok. Ibig sabihin, yung magkaiba po yung kahulugan ng tayo ay sinusubok sa tayo ay tinutukso. Sabagat ang tukso ay galing po yan sa kaaway ni Satanas at ang pagsubok galing po yan sa Panginoon upang higit sa lahat subukin ang ating pananampalataya upang lalo tayong tumatag at lalo tayong maging malakas sa ating relasyon sa Panginoon. Kung mapapansin niyo po na ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoong Hesus ay bahagi po doon yung kanyang sinabi na pag tayo lalapit sa Ama, hilingin natin na tayo ipag-adya sa lahat ng tukso. So ibig sabihin, hindi po nais ng Diyos na tayo ay matukso, kundi nais ng Diyos na tayo ay mailayo sa tukso. Kaya atin pong tingnan at atin pong balansehin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagsubok at ng tukso. Kaya nga tunay na tayo po'y sinusubok ng Diyos, pero hindi po tayo tinutukso ng Diyos. So iniisip ng ilan na ang Diyos ay siyang dahilan ng mga nararanasan ng tao. Kung hindi man, wala ba siyang pakialam sa mga nararanasan na iyan ng kanyang mga anak? E ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia? Well, sabi po ng aklat ni Job chapter 34 verse 12,
Hindi gumagawa ng masama ang Diyos na makapangyarihan. Hindi niya kailanman binabaluktot ang katarungan. So napakaliwanag po mga minamahal na sinasabi sa talatang ito na ang Diyos ay hindi gumagawa ng masama. Sapagkat hindi man at kailanman ay hindi niya binaluktot o binabaluktot ang katarungan. So ang katarungan ay katumbas ng justice, sapagkat He is a God of justice at kailanman ay hindi niya hayaan na ang kanyang mga anak ay magdanas ng pagkaapi o di kaya naman ay magawan ng mga bagay na hindi maganda. Sapagkat kailanman ay hindi po papayag ang Diyos na ang kanyang mga anak ay apihin o di kaya naman ay makaranas ng tinatawag na matitinding mga gawa o atake ng kaaway. Sapagkat kailanman ay minimiti po ng Diyos na tayo ay lagi niyang maingatan. Ang kanyang kahabagan ay patuloy niyang ibinubuhos sa kanyang mga anak. Ganon din naman ang kanyang pag-ibig. Kaya nga ibig sabihin hindi galing sa Diyos, kapatid ko minamahal, ang panunukso. Inuulit po natin, ito ay galing sa kaaway. So pinapayagan po ng Diyos yung pagsubok, pero hindi po kailanman niloob ng Diyos na ang tao ay matukso. At ang kahulugan ng pagsubok ay ito ay tumutugon sa tanging layunin ng Diyos na tayo ay tumatag sa ating pananampalataya. At ito po ay sinasabi sa aklat ni Santiago, Kabanata 1, talata 2-4. Ang sabi po doon, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So nakita po natin ang gamit ng salitang pagsubok. Ang salita pong pagsubok dito ay sinasabi ayon sa sulat o sa aklat ni Santiago na ang pagsubok ay siyang nagpapatatag sa ating pananampalataya. At ito rin, kapatid ko minamahal, ang siyang nagiging dahilan kaya tayo ay nagiging matibay sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano. Sabagat kung hindi po tayo dadaan sa pagsubok, hindi po natin makikita ang ating mga kahinaan. Kaya si Lord, ang Panginoon, isang kaparaanan niya na tayo ay subukin upang tayo ay makita kung hanggang saan at kung paano tayo pa mapapalakas ng Panginoon. So naapektuhan ba ang Diyos sa ating pagdurusa? Well, sabi po na Isaiah chapter 63 verse 9 ay ganito po sinasabi, sa kapahamakan at kahirapan, hindi isang anghel kung hindi si Yahweh mismo ang nagdikta sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at habag na sa simula pa ay kanya nang ipinakita. So mga minamahal, makita po natin dito na mismong ang Diyos ay apektado sa ating pagdurusa, sa ating mga naranasan na kasipayuan, bunga ng mga bagay na nagaganap sa atin, katulad ng mga nangyari o mga bagay na nangyari na ginawang halimbawa doon sa mga Israelita. Sabi po doon, sa kapahamakan at kahirapan, hindi isang anghel ang nagdikta sa kanila. Sino? Walang iba kundi si Yahweh mismo. Iniligtas sila dahil saan? Dahil sa pag-ibig ng Diyos at dahil sa kanyang habag. So makita po natin, hindi kailanman nagbigay ang Diyos ng kapahamakan at kahirapan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos ng kahabagan at nais niyang ipakita sa atin ang kanyang concern, ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pag-iingat at ang kanyang pagpapala. Hindi ang kanyang kaparusahan kung tayo naman ay sumusunod at tayo'y gumagawa ayon sa kanyang kalooban. So, hindi totoo na hindi concern ang Diyos. Lalo na kung ikay dumadaan sa matitinding problema mo sa buhay, kapatid ko minamahal, concern ang Diyos. Kung ano man yung mga difficulty, mga struggles
na iyong naranasan at kung nasaan kang parte ng buhay na kung saan ay ikaw ay nagkakaroon ng matinding pagsubok na dinaraanan, concern ang Diyos. Hindi pumipikit o hindi pinipikit ng Diyos ang kanyang mata sa mga sitwasyon o estado na kanyang nakikita na nararanasan ng mga anak niya. So salip, dito po ay inilalarawan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na nagmamalasakit. Itinuturo po ng banal na kasulatan na siya man ay nasasaktan kapag tayo ay dumaraan sa pagdurusa. So sinasabi ng Biblia ang tatlong bagay na atin pong dapat na panampalatayanan. Una is nakikita po ng Diyos. Kapatid ko minamahal, just to let you know na nakikita ng Diyos ang iyong mga pinagdadaanan, ang iyong pagdurusa. Nakikita niya ang bawat patak ng luha na umaagos sa iyong mata. Nakikita niya at nalalaman niya ang matinding kabigatan na iyong naranasan. Sabi nga ng Awit, Kabanata 11, talata 4, pinagmamasdan niya ang lahat ng tao sa lupa na nagdurusa. Kanya itong tinitingnan, siya ay nahabag, siya ay nasasaktan. At tandaan din natin, kapatid kong minamahal, laging sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na kailanman ang Diyos ay hindi nagbabaliwala sa mga bagay na nararanasan o sa mga paghihirap ng kanyang mga anak. Sa Exodus chapter 3 verse 7, ano pong sinasabi doon? Sabi po doon, nalalaman kong lubos ang kirot na kanilang tinitiis. Ayan po, napakalinaw at napakaliwanag ang sinasabi sa atin na mismo ang Diyos daman-daman niya yung mga nararanasan ng tao, ang kanilang mga pagdurusa. Nalalaman kong lubos ang kirot na kanilang tinitiis. Yan ay kanya sinabi na patungkol sa mga anak niya, sa mga Israelita. So marami ang nagpapatibay nang malaman nilang nakikita ng Diyos ang lahat ng pagdurusa natin, kahit ang mga problema po natin. Tandaan niyo po mga minamahal, yan po ay tunay na nalalaman ng Diyos at tunay na kanyang nakikita. Nakikita niya ang sitwasyon ng ating buhay at hindi kailanman nagkikibit balikat ng Diyos sa atin. Hindi kailanman nagsasawalang kibo ang Panginoon. Sabihin natin hindi siya concerned. Hindi po totoo yun. Maging sa nangyayari ngayon sa pandemic, sa COVID-19, ang Diyos ay patuloy na gumagawa, patuloy siyang nagpapagaling, patuloy siyang nagliligtas, lalo na doon sa mga anak niya na patuloy na umaasa sa Kanya. Hinihintay lang ng Diyos na tayo patuloy na umangkla sa Kanyang kapangyarihan, patuloy tayong manalig at manampalataya na Siya ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. At makikita mo, kapatid kong minamahal, di ba, naririnig mo, marami kang mga naririnig na mga balita na kung saan ay may mga gumaling, kung saan ay marami ang iningatan na nagpa-swab test pero negative. Hindi ba't nadudoon yung pagkilos ng Diyos? Mga pangalan ng mga taong itinaas mo sa panalangin at narinig ng Diyos ang iyong panalangin. Kung kaya nga ang mga taong ito ay iningatan ng Diyos. Ang iyong pamilya, iningatan ng Diyos. So makikita natin na ang Diyos ay mayroong kahabagan. That is the character of God. God is merciful. He is a God of mercy. Punong-puno po siya ng biyaya at dahil po sa kanyang biyaya na hindi nauubos, patuloy niya itong ibinubuhos sa mga anak niyang tanging sa kanya lang sumasandal at sa kanya ay patuloy na umaasa. Sabi po na Isaiah 63 verse 9, again, sabi po doon, sa lahat ng kanilang kapigatian ay napipigati siya. Ibig sabihin, sa tuwing makikita po ng Diyos ang ating kalagayan sa panahon na tayo ay hindi na halos makatayo at hindi na halos tayo makahulagpos sa ating kalagayan. Napipighati po ang Diyos at tandaan po natin na hindi po masaya ang Diyos kapag ang kaniyang mga anak ay dumaraan sa matitinding mga pagdurusa sa buhay. So ganito ang nararanasan din ng mga Israelita nung bihagin po sila noon
sa bansang Babylonia. Ang Panginoon lang ang kanilang nilalapitan, hinihingian ng tulong upang makabalik sila sa bansang Israel. At tandaan po natin mga minamahal, God is always merciful and loving. Hindi niya hayaan na magdusa ang kanyang mga anak ng panghabang panahon katulad ng kasaysayan ng bansang Israel. Hindi man agad-agad tumugon ng Panginoon sa kanilang panalangin sapagkat sila po ay naghintay ng 70 years, napakatagal na panahon. Saka na sila pinabalik sa bansang Israel at nag-umpisa ulit sa kanilang panibagong buhay na kasama ang Diyos. Gayon din sa Isaiah 65 verse 17, ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa, isang bagong langit, mga pangyaring pawiing lumipas na di na babalik. Ibig po sabihin, pag tayo ay sa wakas ng panahon, pag ang Panginoon ay bumalik na, ay kanyang gugunawin maging ang daigdig nito at siya'y lilikha ng isang bagong lupa at isang bagong langit. At ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 65 verse 17, papawiin niya ang lahat ay lilipas na, maging ang mga masasakit nating alaala, maging ang mga ating nakaraan. At ito ay isang pangako, hindi lang sa mga Israelita, kundi maging sa panahon na ito, na tayong mga mananampalataya na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, at tayo ay kanyang kukunin at ipagsasama sa kanyang tahanan sa kalangitan. At tandaan po natin, kapatid kong minamahal, ang buhay na kasama ang Panginoon ay laging mayroong bagong pag-asa. Kapatid kong minamahal, anuman yung iyong pinagdadaanan sa ngayon, anuman ang iyong mga kabigatan sa buhay, tandaan mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Laging paring ikaw ay lumaban sa bawat hamon ng buhay. Maganda ang buhay. Tandaan po natin yan, kapatid kong minamahal. God always give us a second chance in which we can come sa ating Panginoon. At kung sakali man na merong mga bagay sa buhay natin na hindi tama, well, tayo po ay lumapit lang sa Panginoon, tayo magbalik loob sa Kanya at anumang mga bagay o mga pinagdurusahan natin as a consequence ng ating mga kamalian at ating pagsuway, itanggapin po natin. Ang importante lang po naman ay tayo magpakumbaba sa Panginoon at I'm sure He's going to restore everything sa buhay mo. So God is willing to forgive us and give us another chance upang tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. At tandaan po natin muli, lagi natin itong binabanggit at lagi rin natin itong naririnig, lalo na sa ating pag-aaral sa Biblia, sa mga Bible studies natin. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. Ibig sabihin, kapatid kong minamahal, God is waiting for us na tayo ay talagang magseryoso sa ating paglilingkod sa Kanya, na tayo ay magkaroon ng tinatawag na pagbabagong buhay. Ibig sabihin, marami tayong mangnagawang hindi kalugod-lugod sa Kanya, hilingin po natin muli ang Kanyang biyaya na ibuhos sa atin upang tayo ay makapag-U-turn sa buhay nito, tayo makabalik muli sa Kanyang presensya. And I believe God has a wonderful plan sa buhay po natin, na kahit na tayo dumaraan sa pagsubok o kung ang paraan ng Diyos upang tayo ay mai-restore, ay pinadadaan tayo sa pagsubok upang tayo ay magising, sometimes ang pagsubok natin dinaraanan o nararanasan is a wake-up call for us to remind us na hindi tayo pwedeng magpatuloy sa ganitong bagay o sa ganitong klase ng buhay. We really need to go back to God. Tandaan po natin, that is our point of origin. Yun po yung ating pinanggalingan. Babalik at babalik po tayo sa Diyos Kahit ano pong gawin natin pagmamatigas sa Diyos, kahit ano pong gawin natin, sabihin natin, hindi natin kailangan ng Diyos. But at the end, at the closing of our life, babalik po tayo sa Diyos. Hindi po pwedeng hindi. At tandaan po natin, kapatid kong minamahal, even pinapayagan tayo ng Diyos sa dumaan sa pagsubok, ang mga problema ng buhay. Tandaan po natin, sa anumang pagdurusa na ating nararanasan, lagi po natin siyang kasama. God is always with us. And God will always be good.
Siya ay magiging laging mabuti sa atin because He's doing His best for us. At kung naranasan ba natin ang mga pagsubok ngayon, maraming problema na hinaharap na para bagang wala ng katapusan itong mga pagsubok na ito na dumarating sa atin, ay alalahanin po natin, kapatid kong minamahal, lilipas din lahat yan. Wala pong forever na pagsubok, walang forever na problema na dinadanas ng tao. Ang Diyos mismo ang siyang maglalagay ng ending sa lahat ng iyong pinagdaraanan. Kapag nakita ng Panginoon, natuto ka na, naging matatag ka, tumatag ka sa pananampalataya mo, at na-realize mo kung ano man yung mga bagay na nais ng Diyos na mapagkilala mo sa buhay mo, then I tell you, ikaw ay gagraduate sa pagsubok niyan. Pero tandaan mo, hindi ko mo nakagraduate ka sa pagsubok niyan ngayon, ay wala nang pagsubok na darating. Well, you are going to undergo another pagsubok na naman. That's the next level. Pero ang importante, yung first level, nalusutan mo. Nakagraduate ka. And yung second level, kung sakali mang mas matindi ang intensity noon, tandaan mo, kasama mo lagi ang Panginoon. Huwag kang matakot. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, do not be dismayed, for I am your God. For I'm going to uplift you, or going to lift you up with my right hand. Ibig sabihin, ang Diyos ang siya nating kasama. Ang Diyos ang siya nating kakampi sa lahat ng bagay, at hindi po niya tayo pahabayaan. Sa ating Panginoon, meron po tayong pag-asa na makakamta natin lagi ang tagumpay at magiging kapayapaan na hinahanap natin, ang kagalingan, kasaganaan na inaasam natin sa buhay nito. Yan po ay nasa ating Panginoon. At tayo ay hinihintay lamang niyan, tayo magpakumbaba. Kaya nga, sabi po doon sa ating binasa kanina ay kailanman ang Panginoon ay hindi magpapabaya sa atin. Kung dumaraan man tayo ng pagsubok, yun ay para tayo ay tumatag, yun ay para lalo tayong tumibay, yun ay para lalo tayong manangan sa kanyang salita. Sabi nga po doon, mga kapatid, mga galak kayo. Sabi doon, mga kapatid, mga galak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ibig sabihin, kapatid kong minamahal, kailanman, anuman ang payagan ng Diyos na ating pagdaanan, kapit lang tayo sa kanyang pangako. Kapit lang tayo sa kanyang salita. Amen? Harapin po natin ang bukas ng may pagtitiwala sa kanyang mga pangako na punong-puno ng pag-asa. Sabagat sa panahon na ito, maraming mga darating po sa ating mga challenges na dapat nating harapin sa ating buhay. Ang challenges natin sa pamilya, challenges natin na harapin sa ministry, na kailangan nating maging matatag at lakasan natin ang ating loob upang tayo manalo sa ating mga laban sa buhay. Gaya nga sa kasabihan, wala pong panghabang panahon na problema at pagsubok. Palagi po yang, mayroong tutuldukan ng Panginoon ang lahat ng mga pinagdadaanan natin. Amen po ba? Tandaan po natin, sabi sa Psalms 46 verse 1 to 3, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Sa wika pong Tagalog, tandaan po natin, dito po tayo magtatapos. Sabi po dito, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan, di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Kapatid kong minamahal, sinasabi po doon, magpakatatag tayo at lakasan natin ang ating loob. Huwag tayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan tayo ng Diyos.
Hindi tayo dapat matakot mag-isa pandemic nito. Hindi tayo dapat matakot para sa araw ng bukas. Hindi tayo matakot sa mga matitindi pang pagsubok na darating sa atin dahil alam po natin na kasama po natin ang Diyos. Kasama natin ang kanyang presensya, ang kanyang kahabagan at ang kanyang biyaya, ang kanyang grace ay laging available sa atin. That's why ano pong dapat nating gawin? Keep on trusting in Him at sa kanyang pangako sa atin at patuloy lang tayong kakapit sa ating Panginoon at lumakad na kasama siya sa ating buhay. Asahan po natin na ang Panginoon ay lagi nating kasama sa araw-araw, sa bawat sandali ng buhay natin. Kaya nga ano po ang pahuling mensahe na iniiwan po natin sa inyo. Magpakatatag po tayo. Lakasan po natin ang ating loob. Huwag po tayong mag-alala para sa araw ng bukas. Huwag po tayong matakot para sa ating kinabukasan sapagkat sasamahan tayo ng ating Diyos at hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa iyo pong salitang aming muling napagnilayan sa araw na ito. Salamat Panginoon sa buhay na iyong anak na nakinig. Dalain ko, Diyos, bigyan mo po siya ng katatagan. Bigyan mo siya, O Diyos, ng kalakasan sa lahat ng mga hamon ng iba't ibang mga sirkumstansya at problema sa buhay. Na anuman yung kanyang pinagdadaanan sa ngayon, Panginoon. Patuloy siyang magtiwala sa iyo, patuloy siyang magpakatatag, patuloy niyang lakasan ang kanyang loob at patuloy siyang humawak sa mga pangako mo na kailanman hindi mo siya iiwan at pababayaan. Salamat Panginoon sa iyong pagsama sa amin sa loob ng ilang sandali ng aming pagbubulay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya
pag-ibig